Hi everyone! Ako pala po si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Korea. So di off ko pala ngayong araw. So maglalaba muna ako bago ako umalis kasi pupunta ako ng market kasi bibili tayo ng ulam natin. Baka may ampalaya pa doon. So yun yung pupuntahan natin. So sumakay lang po ako ng tram or train dito sa amin. So malapit lang pala. Pwede naman siyang lakarin. Pero dadaan muna ako sa Glabni kasi wala pong cash doon sa supermarket. So ay walang card, so cash yung kailangan. So magwi-withdraw muna tayo. Tapos ayan, dito ako sasakay ng tram papuntang Glabni. So nakita ko yung sila kuya, si Kuya Toto at saka si Mon. Kasamahan ko yan sa trabaho. So maaga silang pumasok ngayon kasi may bibilhin daw muna sila. Tapos ako, nauna na akong sumakay nito ng tram papuntang Glabni. So galing pala sa Sheraton kasi doon banda yung bahay namin. Dalawang station lang po. Ay isang station galing sa Glabni. Actually, dalawa kung sa Glabni ka dadaan. So dalawang station. Tapos bumaba lang ako doon sa may ATM machine sa baba nitong Glabni kasi andon yung maraming bilihan din dyan. Tapos may markets, may mga bangko. Tapos doon ako magwi-withdraw kasi wala nga card doon. So kailangan natin ng cash. Tapos ito po yung mga daanan ng train dito. Ito na po yung Glabni kung saan isa din tong dito tourist spot sa lahat ng mga OFW kasi dito nagkita-kita ang mga tao or mga kabayan natin kasi ito yung pinaka city talaga. Nasa pinaka city to. So yung bahay namin is nasa gitna po ng main square at saka ng Glabni. So yan lang din yung pinakamaganda sa amin kasi ang lapit lang namin, accessible sa lahat ng malapit lang kami sa main square at sa Glabni. So ayan, bababa muna tayo para mag-withdraw. So pagkatapos umakyat din ako, actually dumaan din ako doon sa Little Asian Filipino store. Bumili po ako ng sutanghon. Tapos ayun, bumalik na rin ako. Tapos sasakay ako ng tram papuntang main square kung saan doon ako magbibili ng ulamin natin kung anong makikita. Kasi na-miss ko yung nakabili ako dati nung ampalaya. Iwan ko kung meron pa ngayon. So pupunta tayo. So dadaan dito sa Glabni. Yung sasakyan ko is Chronomeric number 6. Dadaan po yan doon sa main square at saka dadaan sa main square nga. Ayan na po yung mga bilihan dito. Yung mga prutas, ayan. Mura lang po dito. Pero iwan ko, hindi siya masyadong puno ngayon kasi alas 12 na po ako ng hapon pumunta. Sobra na mag-alauna na nga. Kasi nga may gumagawa sa kwarto namin. Kasi yung shower namin, tumatagas yung tubig papuntang CR. Tapos ayun, pinaayos. Inayos naman siya ngayon. Tapos ayun, kaya ang tagal kong nakaalis kasi nagbantay din ako. Marami ding bulaklak para dito. Ito yung sa main square, yung paakyat na po ng supermarket. Ayan, ang ganda ng mga bulaklak dito. So, araw-araw may nagbibenta dito. So, ang raming tao ngayon dito kahit winter na, no. So, pag winter pala, ang Zagreb ang pinaka maraming tao kasi nga pag summer is doon sa isla. So, pag winter dito naman sa cities. Tapos, ito yung mga isda nila dito ngayon. Ang mahal ng mga isda nila. Yan, ang mahal, mga 30 euro, may 10. Tapos, may salmon na scrap salmon, binili ko na siya. Tapos, yung ganyang isda is 10. May 10 siya. Mackerel, 10. 10 euro per kilo. Pero hindi po ako bumili niyan. Yung binili ko is salmon head lang po, 5 euro. Kaya, yun na lang yung sa akin. Tapos, bumili din ako ng prutas. Walang mais ngayon. Ewan ko lang kung bakit.
Bukas siguro pupunta ako ng maaga. Tapos marami ding prutas dito, maraming gulay. Dito lahat yung mga vegetable and fruits. Tapos doon sa baba naman yung mga karne. So gagala tayo soon doon sa mga karne. Bibili tayo doon. Tapos pagkatapos ko doon, yun lang nung nabili ko yung salmon at saka grapes. Tapos bumili din ako ng sardinas kasi na-miss ko na yung sardinas. Tapos sutanghon. Pagkatapos nun, umuwi na rin ako. Nagantay lang ako ng train. So galing main square, sasakay na naman ako papunta doon sa Glabni kasi dalawang sakay siya. Walang street na pupunta sa amin sa Sheraton banda. So sasakay ako ng Sopot, number 6 Sopot. Doon sa kabila ng kabayo yung may mga tisak. Doon ako dadaan, mag-aantay ng Sopot. Tapos sasakay lang ako papunta doon sa Glabni. Mga isang station lang. Tapos bababa na rin ako. Tapos pag galing ng Glabni, sasakay na naman ako pwede ako sasakay sa number 4 Dobic. Dadaan kasi yun ng Sheraton Station, which is doon ang malapit yung accommodation namin. Pwede din kami sa number 9 Borongay or Lobhani Kabayan. Basta pabalik siya Borongay. Number 9, dadaan din siya doon sa Sheraton. So yan lang yung pipilian mo na sasakyan papunta sa amin. So dalawang station din yan. Pwede naman siya lakarin pero gutom na po tayo. So magsasakay na lang po tayo ng tram. Hindi na ako nagbayad. Pero pwede ka makamulta pag nahuli ka ng inspector, 35 euro po. So may nakamulta na parang mga babae na kasamahan namin kasi hindi sila nagsuksok ng tram ticket. So nakabayad sila pinamulta sila ng 35 euro. Pag hindi mo daw binayaran yan sa isang araw, pag mga ilang araw pa, so maging 60 euro daw yun. Kaya binayaran na nila within the day nung natikitan sila ng inspector. So dito na ako sa Glabni. Babalik na po ako ng bahay kasi ayun, nakasalang din yung labahan ko doon. Tapos ayun, may inaayos pa nga doon sa bahay namin yung transformer ng kuryente. Kaya nawalan din kami ng kuryente 10 to 12. Kaya yun, boring po tayo. Tapos yun lang naman yung binili ko. Accessible tayo sa lahat dito. Kaya laban lang, andito na tayo sa city. So sa lahat ng mga seasonal na galing sa isla, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kagaya ko, 'di ba? Seasonal ako dati tapos naging long term na po ngayon yung aking kontrata, tapos na-absorb na ako ng hotel. So depende rin 'yan sa performance mo, kaya galingan mo na sa trabaho. Ang ayaw nila is yung mag-absent ka sa trabaho. Yan din yung parang hindi ka endorse ng manager mo or yung employer mo sa sister company nila. Dapat galingan mo sa lahat ng bagay, ibigay mo yung 100% na sa yung trabaho para hindi, in case kung babalik ka man sa city, i-endorse ka nila sa company nyo or sister company, which is yan yung nangyari sa akin. Kahit galing ako ng isla, tapos pagbalik ko dito sa Zagreb, may trabaho pa rin ako. So yan din yung sana ayusin nyo yung trabaho nyo para may trabaho tayo kahit winter. Kasi pag winter nga dito sa Croatia, so mag-stop work ang mga hotel, mag-close ang mga hotels, more on hotels and restaurants sa mga isla. So babalik na po yung mga worker dito sa city. So dito na naman sila magtrabaho kasi pag winter open dito, maraming hiring din yan sa city. Pero pag summer naman, maraming ding hiring sa mga isla. So laban lang sa lahat ng OFW dito sa Croatia. Kaya natin yan. Sa lahat ng mga pagsubok na darating ay hindi tayo bibigyan ng mga problema na walang solusyon. So hanggang sa muli ng ating mga drama sa ating buhay.
Mag-share pa ako ng mga pinagdaanan ko dito. Actually, hindi na ako nag-upload sa YouTube, Facebook ko. Sa YouTube na lang muna ako mag-upload kasi na bad trip ako sa Facebook ko kasi si Lolo Mets pinalo po tayo ng dahil lang po sa isang picture ng bata na tumae. Tapos kuan na daw yun siya, child abuse daw yun. So ayun, parang tinorn off ko yung dashboard ng Facebook ko. Hayaan mo na yan siya, move on na tayo. So malapit na ako sa bahay namin. So dito yung Sheraton Hotel. So ayan, malalakad lang yung bahay namin. So hanggang dito na lang po ang ating mga drama. Abangan nyo pa yung mga isi-share ko na mga pinagdaanan natin sa bansang Croatia. So ingat ang lahat sa mga aspiring na mag-apply. Panoorin nyo lang yung mga video ko at mag-share ako ng mga aking mga experience dito sa Croatia. Ingat ang lahat, God bless.